ay nagsabing susunod sa Diyos. Amen? Taas mo kamay. Ayan. Sino dito yung nais patuloy maglingkod sa Diyos? Taas mo. Ayan. Sino dito yung handang umawit at magpuri sa Panginoon? Ayan. Lahat tayo. So lahat tayo dito nais matuto tungkol sa Panginoon. Ay sumunod sa Kanya katulad no? 12. Amen? Amen. No, amen. Noong nakaraang Lunes, natutuwa ako kay Brother Pipito. Bakit? Tanong siya. Kasi lahat gusto niyang malaman, matutunan upang magamit niya sa paglilingkod. Nakakatuwa yun. No? Ako kasi nung araw, ganun din eh. No, gusto ko po, Diyos, matuto akong kumanta. Binigyan niya ako ng lakas ng loob. No? Lakas ng loob. Tapos, Lord, gusto ko pong makapag-praise and worship. Binigyan niya ako ng lakas ng loob. Tapos, Lord, gusto ko pong makatayo sa harapan, makapag-share. Binigyan niya ulit ako ng lakas ng loob. Kahit mali-mali yan, lakas ng loob ko. Parang po natin ang lakas. Nakakatawa na tayo ngayon ay sama-sama sumusunod sa Panginoon. Amen? Kasi andito tayo, minsan nandun tayo, nasa house to house, yung mga activities na ginagawa natin upang may pahayag yung salita ng Diyos. Pero bago ipasok yung topic ko, sino muna dito sa inyo ang naniniwala may Diyos? Naniniwala na si Jesus ay Diyos. Bakit ko po nasabi yan? Kasi, meron akong naging kasamang youth, natubukan ko kayo, naging director din ng teatro. Nung nagkausap kami, sinabi niya sa akin, alam mo kuya Bong, hindi naman ako naniniwala sa Diyos. Imagine that. Ang tagal niya nang nakakasama namin, no? Na yung director pa ng ano. Tapos di siya naniniwala sa Diyos. O bakit? Nagdi-director ka, tapos di ka naniniwala sa Diyos. Kaya lang ako nandito kasi sa mga kaibigan ko. No, sabi niya, kaya ako nandito kasi sa mga kaibigan ko. Pero hindi ako naniniwala ka sa Diyos. Hindi ako naniniwala kay Jesus. Pero nakakasama namin. Doon pa lang nalaman na hindi siya naniniwala sa Diyos. No? So tayo lahat dito naniniwala sa Diyos. Kaya tayo nandito. Palakpakan po natin yung malakas sa atin. Ngayon, tatanong ko kayo lahat, sino ang nais sumunod sa Panginoon sa kamay? Sino ang nais maging disipulo ng ating Panginoon sa kamay? Amen. Alam nyo, lahat ng disipulo namatay. Sino dito ang nais mamatay? Basta, kay Lord na, kay Lord. Kay Lord. Parang kay Lord na. Mamatay yung kanyang sarili. No? Para sa paglilingkod. Gagamitin niya. Kailangan yung sarili mo maalis. No? Kinakalimutan mo muna yung sarili. Yun ang sabi sa Bible. No? At hayaan mo na si Jesus, ang banal na Espiritu Santo, o siya muna sa iyo. How did the 12 apostles die? Paano ba namatay yung 12 apostol? Yung topic natin, yung gospel reading natin, paano sila tinawag? Ngayon, tawag sa kanila ng ating Panginoon, saan humantong yung kanilang buhay? Sa kamatayan. Ito po ay ayon sa history at yung mga theological significant, no? Mga mahalagang ano. Tapos, kung paano natin magagamit sa buhay natin ngayon. Yun ang nangyari sa mga apostol. Ayan, ready na tayo? Una, palagay na sino ang una? Pedro. Siyempre, siya yung una. Mamaya ko na, basahin ko muna to. The apostle witness
witnesses of Christ to the very end. No? Yung mga apostol, naging saksi ni Kristo hanggang sa katapusan, no? Ng kanilang buhay. Jesus called 12 men to be his apostles, those sent to carry the message of salvation to the world. Pagkatapos po nila ng kamatayan at pagkabuhay ng muli ni Kristo, sila ay naghiwalay. No? Yung namatay sila naghiwalay. Upang pagkatapos ito ng Pentecost, di ba? Upang ipangaral ang Ebanghelyo na nahaharap sa pag-uusig, mga panganib at sa huli ay pagiging martir. So yung panahon na yun, pagkatapos ng Pentecostes, sila po ay nagpangaral. No? Kasi ayun yung utos. Di ba? Pangalan, ipahayag ninyo yan, go and make disciples. Diba? Ayun yung utos. No? Gawin yung mga alalagad ko ang lahat ng bansa. Okay? Kaya sila yun. Sa kabila ng mga alam nilang pagsubok na daraanan nila. Diba? Wala silang kakapinon, sila lang. Okay? Ang kanilang sakripisyo ay hindi trahedya na nagwakas, natapos, no? Kundi isang patotoo, isang buhay na patotoo ng kanilang pananampalataya sa pangako ng buhay na walang hanggan. No? Magpapatotoo sila sa pangako ng buhay na walang hanggan. Na mayroong ano yung pinapahayag nila na pagkatapos ng buhay, mayroong buhay na walang hanggan. Si Pedro, si Peter, ikaw ay bato, at sa batong ito, itatayuko ang aking iglesia. Naniniwala kayo na si Pedro ang siyang unang Santo Papa? Yes. Talakpakan po natin ng mga kasama. Pangatawalan mo yung paniniwala niyan. No? Kasi yan nakaugat yung pagiging katoliko natin na kasi. No? Next Monday, pag-JT natin yung anyo ng simbahan. Yung pinahayag sa atin ng nakaraan ni Ate Agnes. No? Kasi uumpisa natin yung parang maging excited tayo. Doon ako na-excite na ako dun sa nakbay Biblia ni Ate Agnes. No? Hindi ko mga alam yun. Mga parang madali mo siyang matandaan ng pagkakasunod. No? Hindi ko na natatandaan yun. At wala akong aral na gano'n. Titignan natin mula kay Pedro, pagkasunod-sunod hanggang umatang dito. So, bakit yung simbahan natin, naniniwala tayo na ayun ay simbahan itinatag mismo ng ating Panginoon sa Kristo. At ipinagpatuloy ni Pedro mula sa kanyang unang pagiging papa. No? Siya ni Kristo malaman na. Ayan. Sila Ate Agnes, sila Agnes, alam na yan. No? Nakakadukang. Si Pedro po ay ipinako sa krus. Kaya hiniling niya na nakatawarek. No? Nakabaligtad. No? Ayun yung kanyang kinamatay. Tapos, bakit? Kasi naniniwala sa hindi siya karapat-dapat na pumatay ng pareho nung pagkamatay ng ating Panginoon. No? Kapakumbaba siya. No? Hindi ako karapat-dapat sa kanyang mamatay. Tanggap niya siya yung mamamatay. Diba? Ano yung spiritual relevance niya ito sa atin? Ang kamatayan ni Pedro ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapakumbaba at katapangan. No, alam natin si Pedro siya yung pinagmatapang na alagad. No? Pero siya din yung laging humimigo na ng suri. No? At siya rin yung unang nagpahayag nung sa Pentecostes, unang lumabas. No? Sabi niya doon sa bulag, tama ba? Bulag na doon sa may tempo, no? Ano yung nais mo? Diba? Yung makakita, diba? Nakakita yung bulag. Siya yung unang alagad na nagpahayag. Ngayon, binibigyan
Ngayon, sa panahon na ito, ay binibigyan tayo ni Pedro ng inspirasyon na tayo ay niyakapin ang ating pang-araw-araw ang krus ng may pagtitiwala sa Diyos. So, yun yung pinapahayag ni Pedro. No, yakapin natin yung krus na yan tayo at nagtiwala tayo sa Diyos. Diba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Andres, siya po ay si Dick Vargas. Hindi nila alam. Andres Bisaya. Si Andres, siya po ay kapatid ni Pedro na ipinako din siya sa krus. No? Kaya lang, yung pagkapako sa kanya, X. Ganon. X. Tapos, siya ay sa Patras Quiz. Sinasabing nangaral siya sa kanyang mga berdugo hanggang kanyang muling hininga. Imagine, yung pumapalay sa kanya, ayun nagpapahayagan niya ng salita ng Diyos. Diba? Sinasaktan ganon, nahihirapan ganon. Tapos, ibinabalik mo sa kanila pag-ibig. Amen. So, yung pinapangaral natin, yung salita ng Diyos, ang ibinibigay natin sa tao, ang pinakwento natin sa tao, ay pag-ibig. Ayun yung ginawa ni Andres. Diba? Pinapahayag niya yung salita ng Diyos, ipinapahayag niya ang pag-ibig. Amen? Practical. Hinahamon niya tayo na manatiling matatag sa ating pananampalataya sa panahon ng kahirapan at maging liwanag sa mga nakapaligid sa atin. No? Tuwing nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, nagpapahayag tayo ng liwanag. Diba? Ano ba yung masikit lang na ilaw, no? Yung nalamba ka, nakikita yun. Maging asin daw tayo ng ilaw. Diba? Sabi sa atin sa Bible. Si James Santiago, James the Greater. Si Santiago ang kapatid ni Juan. Magkakasama to yung sa ano. Diba yung mga una, si Andres, si Pedro, si Santiago, sa si Juan. Sila yung mga unang tinawag. Tatandaan nyo, yung sa iba, kasi sila yung mga isda. No? Yung mga isda, sila yung mga tiyahan. Sumunod kayo sa akin. Diba? Si Santiago ang kapatid ni Juan, unang apostol naging martir. Ay, sa gawa ng mga apostol. Siya yung unang naging martir. No? Siya yung una. Ayun, siya sa mga kasi sa Bible, nakasulat pa siya. Sa gawa 2. No? Pinapatay siya ni Hari, Agripa, Herodes, Agripa. Yung anak ni Herodes ng Dakila. Yung nagpaano naman kay Kristo, kaya umalis. Pumunta ng Egypto. Yung kausap ng pantas. Diba yung anak? Ito yung nagpapatay kay Juan Bautista. Ang pinapugutan ng ulo sa Santiago. Inaanyayahan tayo ng kanyang pagkamartir, maging handa tayo magpatotoo kay Kristo. Kahit na ito ay nangangailangan ng mga personal natin na sakripisyo. No? Personal sacrifice. No? Yun kailangan natin ibigay. Minsan kulang tayo sa ganon. No? Yung ipagpaliban yung isang bagay o alisin yung isang bagay na meron tayo. No, lalo na yung kaginhawaan, yung mga material na bagay. No? Minsan hindi natin mabitawan yung mga bagay na yun. Yung mga bagay na personal. Nang minsan, kailangan natin bitawan para sa paglilingkod. Amen? Amen. Si Juan, evangelista. Si Juan, ano pa meron kay Juan? Siya ang alagad na pinakamamahal ni Jesus. Siya rin yung alagad na kasama ni Maria. No? Kasama ni Maria. Doon sa
Saan? Sa Kalbaryo, doon sa paanan ng krus. Siya alalay. Siya yung sinabihan ng ano? Ang ilang wika. Ang assignment natin yan. Anak, narito ang iyong ina. Ay, tama? Tama po. Ayan, sabi. Hanapin ko lang. Hanapin niya na. Kay Agnes. No? Siya naman, tinapon siya. No? Pinatapon siya sa isla ng Patmos. Kung saan isinulat na yung pahayag. Doon niya isinulat yung pahayag. Kung revelation sa kanya, kaya revelation eh. No? Ipinakita sa kanya. Dinala pa nga siya. Diba? Pero sabi si Brother Aris, no? Sabi kasi, doon siya tumanda. Pero hindi sinabi doon siya namatay. Bakit po? Kasi may pag-aaral sa mga scholars. Scholars. Bible scholars. na Maraming katulad ni Maria, di ba, inakyat? tulad ni Maria, hindi akyat buo. No? Ano ba ito dito? Parang po si Maria inakyat sila. Walang trace. Walang trace. No? Kaya lang, wala din testigo. Kaya Walang trace. Sino pa mga inakyat? Enoch. Si Enoch, sino pa? Tawagin kay Pan, sino pa? Si Elias. Si Elias. Di ba? Si Moises nasaan? Alam niyo ba si Moises pinag-agawa pa ng pinag-agawa pa ng demonyo at ng anghel? No? Akin to, hindi akin to. Lalaman natin ang mission sa pagbibigyan natin. Ha? Ikatlong wika ko lang. Ikatlong wika. Ikatlong wika po, yung Ina, narito. ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Itinuturo sa atin ang buhay ni Juan ang kahalagahan ng pagtitiyaga at pananatili ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. No, ayun yung itinuturo ng buhay ni Juan. Pagiging matyaga. Pagpapagal pag-asa sa gitna ng pagsubok. Ito yung pinakamatapang na alatid. Kasi siya lang yung dito makbo. Para siyang si Andres. Asya. Hindi atakbo. Felipe. Sino si Felipe? Si Felipe pinako rin sa krus. Kung sila pinako. No? Tapos, sa krus, sila po sa modern Turkey. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pag-aaral, pangangaral ng Ebanghelyo. Ayon sa tradisyon, ayon sa history, binatos siya bago siya hinihagis siya. Nung hinagis muna siya sa tore, no? Tinulak siya doon sa tore. Pagka nagbuhay pa, saka pa siya tinakot. No? Ganun. Naranasan niya, torture sa kanya. No? Dahil sa pangangaral ng mabuting balita. Bartolome Matindi. Ang kanyang halimbawa ay naghihikayat sa ating nadalhin ang mensahe ni Kristo sa kabila ng ating mga personal boundaries. Even in hostile environment. No? Kahit yung mga personal natin, kahit nasa ibang lugar, kahit hindi ka aya-aya sa atin, no? Pumupunta tayo sa lugar na yun. Di ba? Kahit na yung mga nakakausap natin, nakakasama natin, mga yung katulad na kami ito na pinuntahan. Di ba? Minsan madibiri ka. Di ba? Pag may mga ganong Pero ayun yung tinuutos sa atin ng Diyos. Minsan pupunta tayo, minsan nasa City View, sa mga doon ka magpapahayan. No?
Minsan, kahit nandito ka sa simbahan, magpapahayag ka, sasayaw ka sa gitna, yung mga tao, hindi ba lang susunod sa iyo? Ang iyo kaya nang gano'n. Di ba, lalo na pagka merong mga, yun, halimbawa, may misa, sasabihin sa inyo, Father, sayo nga kayo, mag-animation kayo, tapos yung tao lahat ang gano'n sa'yo. Minsan, ang hirap sumayo, pag gano'n, ang hirap kumanta. Pero dahil charismatic ka kanina, diba? Yung mga pamabilis natin, yung mga inhibition natin nawawala. Diba? Ano ang kumapalit? Yung pag-ibig ng Diyos. Kasi inuutos sa atin yan eh. Amen? Amen. Si Bartolome, kilalain bilang Nathaniel, si Bartolome ay dumanas sa isang malupit na kamatayan. Siya ay binalatan ng buhay. Ow! Hinalatan ng buhay. Di ba tipos doon? Pagkatapos balatan, pinugutan ng ulo. Yung nasugatan ka lang, masakit. Sakit up. Yung may balat nga lang dito. Galing. Sakit lang, tap din lang. Masakit na. Balatan ka pa ng buhay. Balatan ka ng buhay. Tingnan natin kay Jay. Purot nga lang eh. Tapos pinugutan ng ulo. Purot nga lang. Masakit yun. Sa Armenia, para sa kanyang pananampalataya. Nakakatuwa yung sister ko, nagsusulat. Diba, naalala ko nga ako, may ganyan din ako. No? Kaya nung nag-aaral ako sa NTC, sinusulat ko yun nasa PowerPoint, yung mga klase ko, pinifeaturean. Hindi ko makakapun. Bibilisan ko pa. Ay, hindi kayo, wala na. These martyrdoms speak of the radical natures of love for God. Masidhing pagmamahal sa Diyos. Calling us to give everything, even our comfort and security. No, hindi sa sobrang sidhing pagmamahal sa Diyos. Si Bartolome. No? Nathaniel. Kahit hindi important, kahit hindi secure, kahit hindi komportable yung kalagayan niya, gagawin ng Panginoon. Nakahihirap ng dumadayo. Swerte tayo ngayon, alam niyo, tinatanggap na kahit sa ibang mga bansa ng Katolisismo. No? Alam niyo, China, year 2020, na sana abot ng 100 milyon ng mga Katoliko doon. Di ba? Dati hindi pwede. Ang kapitalismo yun nandun eh. No? Monism. Yung pamahalaan doon. Kapitalista. Komunista. Pero ngayon, nananagitan doon. Kaya nga lang, may Buddha doon. Pero kahit tingnan sa natin sa Binondo, pinagsama nila Buddha tsaka yun. Buddha tsaka Katoliko. Si Mateo. Ayan, kilala niyo si Mateo. Sino siya? Maniningil ng Yun, yung maniningil ng buwis. Siya yung? Si Levi. Naging evangelista siya nung matay sa Ethiopia. Tapos yung posibleng kinamatay niya, pagpugot sa ulo o pagsaksak habang nangangaral. No? Sinaksak siya habang nangangaral siya. Inambus. No? Parang ganyan. Oo, parang katulad nito. Nasa likod mo. Ang pagbabago ni Mateo ay nagpapaalala sa atin na tinatawag ng Diyos ng lahat, anuman ang kanilang nakaraan sa isang buhay ng misyon at patotoo. No? Yung pinakamasamang tao ng panahon ni Jesus, yung mga maninigil ng buwis. Pero kahit ganun pa man, tinanggap siya ni Jesus. Di ba? Tinanggap siya ni Jesus. At siya ay naging patotoo.
Tomas. Ayan, si Tomas. O, sino nakakaalala kay Tomas? Brother Oli, sino si Tomas? Bukod sa maglilitsyon. Si Man Tomas. Ano po? Brother Oli dito. Si Tomas ay si Kambal. Kambal. Tinawag siyang Kambal kasi nagdadalawang isip siya. Yes. Nung makita niya si Jesus, gusto niya yung sinasabi sa English na to To see. see is to believe. Ay, parang lagi ko naririnig din sa'yo. Si Kambal. That believe is to see. Actually, hindi ko alam na Kambal. isa sa ano sa kanya ay Kambal. Hindi Kambal ang pangalan niya. Bali, hindi Kambal ang pangalan. Tinawag lang siyang Kambal kasi isang dalawa. Kasi Nagdadalawang Nagdadalawang isip siya. ganun pala yun. Tinawag siya Kambal kasi nagdadalawang isip. Ano nangyari? Nung sinabi niya na, ano nangyari nung sinabi niya na maniniwala lamang ako kapag Nakita ko. nakita ko? Nagpakita si Kristo. Ano po? Pagpapok. Kapag napasok yung daliri sa Sa silip sa tagiliran niya. pagkatapos nun, Nagpakita. Ang sabi niya, pakita. Diyos ko at Panginoon ko. Diyos, Panginoon. Kawat pa sila. Ayun yung sa misa, di ba? Ang sabi, Panginoon ko, at Diyos ko. Pasok na din yung daliri. Kay Tomas, siya yung pinakamalayo narating, no? Yun ang ipangaral. Yun ang maraming siya napuntahan, no? Pagiging doubtful niya, dahil sa sitwasyon na yun, siya pa yung talagang nagpangaral sa maraming mga tao. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na kahit sa ating mga pagdududa, ang Diyos ay makakagawa ng mga dakilang bagay kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Amen? Diba? Kahit nagdududa tayo, basta magtiwala lang tayo sa Diyos. Ako nagdududa ako mapupuno natin. Pakunti tayo ng pakunti. Next Friday, pero naman tayo. Diba? Wala lang tayo. Ako naniniwala pa rin ako. Tayo, di ba? Amen. Ano tayo gagawin ng Diyos? Nung umalis si Brother Rolly, Louie, ang dami natin eh. Di ba? Umabot tayo ng 40, 45. Ngayon, malahati na lagi sa atin. Huwag kang mawala ng pag-asa sa susunod na meeting. Marami Amen. naman. Yes. Si Brother Pagdito kasi sa nagpapalakas ng loob sa amin kasi marami siyang tanong. Yes. Kailangan namin sagutin yung tanong na yun kasi tanong din yun ang magiging kasama natin. Amen! Amen! Nahiya lang sila. Para ready tayo. Ready tayo. Sige. James Galasa, Chicago, anak ni Alpeo. Siya ang pinuno ng simbahan sa Jerusalem. Ay itinapon mula sa, ito pala yung tinapon mula sa tuktok ng templo at binugbog hanggang mamatay. Tapos pinagpapalok pa. No, siya yung tinulak. Tulak doon, binugbog. No? Masuntok ka lang ng asawa mo. Sakit na. Pamatay na pumalo dahil sa pagtanggi na itanggi si Kristo. No, parang si ano? Si San Lorenzo. San Lorenzo. Di ba? San Lorenzo. Itanggi niya lang eh, no? Itanggi niya lang si Kristo. Mabubuhay siya. Di ba? Pero hindi niya ginawa. Ang kanyang pagiging martir ay nagtuturo sa atin ang paninindigan ng matatag na katotohanan. Lalo na kapag naharap sa mga panggigipit ng lipunan. Kapit sa patalim. Kapit sa patalim. Kung yung mundo, lahat ayaw na ginagawa mo. No? Tapos ikaw, yung tanging isang tao na naninindigan sa pananampalatayang meron ka. Iba lahat kalaban mo. Yeah. Ano ba ang ano ni Santiago? Sino nakakaalala? Ito ba yung maupo sa kanan? Yung dalawang magkapatid? Yung may nanay na
Si Juan. Yun na, silang kulog. Bo, nandun sa unang-una yun. Tulugan-tulugan. Ibig sabihin, mapupusok yung Gusto, yung isang Santiago. Ang Santiago. Tapos, si Simon ng Selon, si Simon. Si Simon ay naging partner sa Persia. Saan ba yung Persia? Ano ba Persia ngayon? Isipin ito, sa Persia, sa ano yan eh? Middle East. Middle East. Pakistan. 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 Alam niyo ba na nangyari sa kanya? Talaga. Hinati. Yung katawan niya sa pamamagitan ng nagari. Nilagay. Nagari. Chainsaw Massacre. Kasama niya si Judas Tadeo. Nagari siya. Dalawa sila ni Judas Tadeo. Sa kalahati, kasama ni Judas Tadeo, magkasama bago sila habang nangangaral ng Ebanghelyo. Grabe naman yun. Nagari ng daliri ko, brother. Madaanan lang nagari yung daliri ko. Sakit na yan. Ilang beses nalagari yung daliri ko. Ilang beses ito, nahiwa ko. Nakalahati na ito. His story challenge us na buong na ipahagi ang ating pananampalataya anuman ang mga susukunin ng mga panganib. Ngayon, halos wala ng panganib eh. No? Lalo na nandito na lang mga tayo sa nabutas. Diba? Maka-jackpot ka lang ang panganib ngayon. Pag nag-high tide, jackpot. Pero, lagi pa rin tayong dapat maging matapang sa ating pananampalataya. Yes. So, dapat lagi na rin pinapahayag ng ating pananampalataya. Lalo na sa atin, na nandito ngayon. Sinasabi ko na nandito ngayon. Kasi may commitment na tayo sa Diyos. No? Ang labanan ngayon ay yung pagsasabi ng katotohanan kay Kristo. Kasi maraming kalaban. Di ba? Maraming kalaban ngayon. Social media. Andyan yung... Ngayon, direkta na yung mga demonyo, pinapahayag na nila. Di ba? Maraming kalaban ngayon. Mapapansin nyo din, kadami na kalaban ngayon, marami ng yung mga tawag ng kay Father, exorcist, diba? Marami ng ganyan na lumalabas. No? Mga paring nag-exorcist, pati mga laiko, yung mga nag-exorcist na ganyan. Bakit? Kasi hayagan na ngayon. Kahit sa social media, hayagan na. Yung nangyari lang dito sa Amerika, hayagan. Yung mga pangbababoy sa pangalan ng ating Panginoon. No? Hayagan na ngayon. Siga daw, zero mention. Talagang nakapokus sila. Zero mention. Kahit sa point ng gabuto, ano yun? Marami nang hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Pero malamang ngayon naniniwala na sila pagkatapos ng sunog sa Los Angeles. Yung babae siguro nagsabi na God sa zero mention. Baka ngayon sa Judas Tadeo, yan, kasama niya kanina si ano. Sino kanina? Simon. Judas known as the apostle impossible cause. Possible cause. Yung mga imposible daw, siya yung santo ng mga desperate. No, kaya dito sa ano, sa may Malacanang, yung kanina. Sa may Mindiola. Pupunta kami ng Ayaw mo sa Tadeo. Brad, tanong ko lang sa list. Yung si Judas lang yan ba si Judas na Iscariote? Kasi Hindi, Tadeo siya. Iscariote. Iba po. Judas Tadeo nga yan. Dati yun ang alam ko yung dapat. Pagka dyan sa may ano, merong mga bigyan. Yan, ito ang Saint John. No? Kaya dyan, pagka katapos na yung isang mga nakataas ballpen, mga lapis pala. No? Kasi yan yung mga desperate person. May sakit na ano, dyan marami. Possible causes.
Siya ay binugbog hanggang sa mamatay sa papamagitan ng pagpalo sa Persia kasama si Simon. Pinagpapalo. No? Pinadil. Papalo siya. Kaya mamatay. Sa Persia. Ang kanyang division ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magtiwala sa pangyarihan ng panalangin, lalo na sa mga sandali ng kahirapan. Si No? Bartolome. Prayer through din siya. No? Kaya marami nagpapadasal sa kanya. No? Kay Judas Tadeo. Sandali ng kahirapan. Sino yung pangalaging dalawa? Judas Iscariote. Sino yung pangalaging dalawa? Panglaging dalawang alagad. Sino? Mat. Hindi na Mat din yan, Mat. Matt Monroe. Sino ang tayo apostol? Nabanggit ko na lahat. Sino ang hindi pa? Si Machas. Si Matias. No? Si, Judas, di naman nangaral yun. Pakamatay eh. Pakamatay. Siyang pinalit. Si Matias. Ayan o, ay chosen to replace. Chosen to replace Judas Iscariot. Si Matias ay naging martir sa Jerusalem o Ethiopia. Posible siyang namatay sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo. Pinugutan yung ulo niya. Ang kanyang pagpili ay nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay minaratangang tungkulin sa loob ng plano ng Diyos. Tayo naniniwala pinili ng Diyos kaya nandito. Sabi kanina ni Brother Omar, habang nag-umpisa tayo ng pag-umpisa yung ating ano. Kunti lang daw. Maraming ginawa. Kaya kunti lang nandito. Kasi nataniman tayo. Amen? Kaya na nandito, nagkaroon ng binhi na itinanim sa iyo. At yung binhi na yun, unti-unting lumalago. So habang lumalago yung binhi na yun, nagnanais kang magkaroon ng bunga. No, katulad yung sinasabi ni Brother dito. Nagnanais kang matuto. At habang natututo ka, gusto mo rin maging bahagi ng pagdano. Amen. Di ba? Kaya yung nagiging papel natin sa community na ito. Tayong lahat na nandito. Diba? Hindi na tayo darating sa punto na kailangan natin ipaglaban, ipahayag yung ating pananampalataya upang mamatay. Amen. Ipinapahayag natin ang ating pananampalataya upang magbigay ng buhay. Kung natatandaan nyo, yung nakaraang gospel natin, yung nakaraan pa, yung about doon sa may lalaki na paralitiko, na binuhat, hinala kay Jesus, inuhugos doon sa bubong ng bahay. No? Sabi ni Jesus, pinapatawad ka sa kasalanan mo. Sabi ng mga Scribe at Pariseo, sino ka? Hindi ka Diyos para magpatawad ng mga kasalanan. Ano ba ang mas madali? Yung patawarin ang kasalanan ng taong ito? O sabihin, tumayo ka dyan? Diba? Bakit ito sinabi niya? Sa ating paglilingkod, sa parokyang ito, sa labas ng simbahan na ito, may mga taong patay. Patay yung kanilang pananampalataya. Ang layunin ng house to house, ng pagbisita ng banal na pamilya, ay upang yung mga tao inaakyatan natin, binibisita ng banal na pamilya, ay magkaroon ng buhay. At kung mabibigyan natin ng pagkakataon, tayo, yung mga tao, magdadala sa kanila dito upang magkaroon sila ng buhay.
yung sa kanila, patay yung pananampalataya. Bubuhatin natin sila. Dadalhin natin sila dito. Ayun yung layunin ng ating Ama. Yung maging maala, magkabukoy ng pananampalataya, ng tanim, yung bawat tao na nakapos sa atin. Amen? Sabi sa Tagalog, yung pagiging martyr daw ng mga alagad ay ipapakita sa atin ng the martyrdom of the apostle echoes Christ's sacrifice. No? Hindi nila hinanap ang kamatayan. Yung mga alagad, hindi naman nila nais mamatay. Ngunit hindi nila ito iniwasan. Hindi sila tumakbo sa kamatayan. Kung kailangan na mamatay dahil sa pagtatanggol, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito yung ginawa nila. Pagdating sa pagtanggol, this is the of radical love, madugdog na pagmamahal ng mga alagad sa Diyos. And other is a cornerstone of our Christianity. Ito yung maging haligi, no? Nung atin, ito yung mga naging haligi ng ating pagiging Kristiyano ngayon. Kaya umabot sa atin eh. Kung hindi nila ginawa yun, kung hindi sila nagsipaghayo, hindi makakarating sa atin ito. No? Hindi makakarating sa atin ito. Teaching us the true faith is not passive, but active and committed. Hindi nananatili lang dito. No? Yung pananampalataya, hindi pwede nandito lang. Dapat aktibo ito. Dapat na ipapahayag ito. Amen? Amen. Their sacrifice invites us to live with an eternal perspective in a world that often prioritizes temporary pleasure. Their examples remind us that what truly matters is our relationship with God and how it transforms our lives. Yung sakripisyo nila ay nagtuturo o nag-i-invite sa atin ang buhay natin na ano ba? What does this mean for us today? The apostle testimony have practical implications for our daily lives. Una, courage and faith. While we face different challenges, being a Christian today means defending our values with love and pureness even when they are unpopular. Kailangan maging patapang tayo sa ating pananampalataya. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok na nararanasan natin. Kanina, sabi ni Sister Marge, baka hindi daw siya parating. Kasi may lagnat sa akin. Diba? Ngayon, dumating siya. Kasama niya kasi brother ko. Bakit po natin ito? Mga challenges. No? Yung bawat isa. No? Pero, hindi ito nagiging hadlang upang magpatuloy tayo, upang kumilos tayo, upang ipahayag natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Active evangelization. Like the apostle, we are called to share the gospel not just with word, but through our action. Active. Dapat kumikilos. Dapat may buhay. Dapat gumagalaw. Diba? Ganyan yung inaasahan sa atin. No? Lalo pa sa atin. No? Dapat may pagkilos. Faithfulness and trial. Suffering are not the end, but an opportunity to grow in holiness and trust in God's plans. Ito lang mga kapatid, yung community natin ngayon,
dumadaras ng pagsubok. Hindi lang yung bawat isa, kundi yung community. Kasi kapag nakikita mo, yung bilang natin, yung hihinaman. Amen? Pero kailangan magtiwala pa rin tayong lagi sa Diyos. Amen. Diba? Kailangan magtiwala pa rin tayo. No? Sabi ni Brother Aris na nakaraan, ako nangihina na ako, sabi niya, ganyan talaga eh, kahit sa theology hindi sinasabi yan. Pero babalik yan. Diba? Babalik yan. Kung tunay na may tanim, yung mga taong nakasama sa atin, makikita natin ito siya. Amen? At dadami pa tayo. Palakpakan po natin natin. Unity and mission. The apostles work together for a common purpose. Similarly, we are called to build community and support one another in our faith. Kailangan magtulungan ang bawat isa. Kailangan meron tayong pagkakaisa sa mission natin. Diba? Ano ba yung mission natin? Napuno yung simbahan. Maipagpalaganap sa community ang San Lorenzo yung salita ng Diyos. Diba? Yan yung dapat pinagkakaisahan natin. Yung mga alagad, makatapos ng hindi na nag-usap-usap. Yung Pentecostes, naghahayo na sila. Nagkanya-kanyang lakad na. Wala nang meeting. Walang meeting. No? Wala na OG. Wala. Pero meron silang isang layunin. No? Palaganap sa buong sanlibutan. Si Jesus ay muling nabuhay. Amen. Amen. Ang paraan ng pamumuhay at pagdamatay ng mga apostol ay isang makapangyarihang paalaala na binabago ng tunay ng pananampalataya ang ating pananaw sa mundo at dinadala tayo sa pamumuhay na may layunin at tapang. Sa pagmira nila sa kanilang buhay, hindi lamang natin pinangangalan ang kanilang alaala, kundi nakakahanap din tayo ng inspirasyon na sundan ang kanilang mga yapak sa ating pagdalpay patungo kay Kristo. They gave everything out of love for God. What are you willing to